Katarungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at karancho dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi uurungan. Katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, kasama ang ating karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho. Buenos días a todos, mis amigos. Es su Carancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa mga oras na ito, mga Carancho, hindi pa nakakadating dito sa ating studio ang inyong alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. Bakit nga kaya? Of course, dahil sa traffic na naman. Alam nyo, napakaaga na. Ito si Mayor Lim, kahit Sabado daw at Linggo, at wala namang pasok, walang trabaho, alas 5 ng umaga talaga ito gumigising. At maaga na raw siyang umaalis dun sa kanilang bahay dyan sa kanilang condo sa May Rojas Boulevard. Pero pag talagang sinusumpong yung traffic, walang magawa. Talagang minsan tinatanghali o minsan nalilate. Tayo naman, mula sa ating pinanggalingan kanina, medyo hindi naman pamatay masyado. Hindi naman masyadong pamatay yung traffic. Pero meron pa rin traffic. Medyo natagalan pa rin tayo ng konti. Pero kahit papano, nakarating naman tayo dito sa ating ng buong buo. At hindi naman masyadong, hindi masyadong tumaas yung presyon ngayong araw na ito. Pero may mga araw na sinusumpong talaga Hindi natin maintindihan kung saan nanggagaling yung mga sasakyan, mga motorista. Pero alam natin na talagang hindi naman hindi ganap na matugunan ng problemang yan. Lalo na dahil yung mga konstruksyon, yung mga ginagawa sa tabing kalye, hindi naman matatapos yan sa loob ng mga susunod na buwan. Bueno, mga Karancho, wag muna natin tutukan ngayon yung traffic dahil makukonsumi lang tayo. Sa bagay, minsan tayo naman ay nakikinig talaga sa radyo upang makonsumi ng konti para malaman natin kung anong pinagagagawa netong mga opisyalis ng ating gobyerno at kung ano ang mga kanilang naiisip na paraan para mas lalong pahirapan ang ating buhay. Anyway, kaunting intay at makasama na natin ang alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. At bagamat wala pa dito ang aking kapartner, hindi rin naman tayo nag-iisa dito sa studio dahil kasama natin ang ating bantay. Yung nagbabantay dito sa ating studio at sa aming himpilan, walang iba kung hindi si Gardo, ang Gardog ng Bayan. Yan po, si Gardo, ang Gardog ng Bayan, sanggandikit ng kabutihang, kaaway na mortal na mga kawatang. Kaya pag napag-uusapan natin, yung mga opisyalis na kurap, matik talaga si Gardo sa ganyan. Wag lang nito makaharap. O yung bang hindi abot kamay, abot bibig o abot ngipin yung mga walang hiyang opisyalis ng ating bansa. Kung hindi, patay silang, bata sila. Anyway, mga Karancho, para sa mga nais lumahok sa ating programa, kung meron kayong sumbong,
meron kayong mga hinaing o meron kayong mga nasasaksihan na hindi magagandang nangyayari sa inyong pamayanan, sa inyong barangay, ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. Yan po ang ating text line. So text only dyan sa numero na yan. At meron din tayong hotline para sa mga nais tumawag naman. Handa naman tayong bigyang daan ang inyong mga tawag basta medyo makabuluhan ang paksang nais nyong isangguni o i-bring up sa ating programa. Ang ating hotline is 412-0288. Ulitin ko po, 412-0288. Yan po ang ating hotline para sa voice calls. At bukas na bukas naman ang ating mga linya para sa inyong mga concerns kahit na magpapabati lang kayo ng happy birthday o di kaya happy anniv. Pag birthday greetings, paawitin natin yung mga minions. Kilala nyo ba yung mga minions? Yung mga dilaw na mga parang mga unano na alam mo, basta yung mga minions. At kung hindi sila, handang-handa ring umawit para sa inyong kaarawan ang Kapusa Network Choir. Ayan. Yan naman ang inyong makikilala kung kayo magpapagreet sa ating programa ng happy birthday. Ayun. Anyway, ang programa po natin, Katapat at Karancho, kasama ko po si Mayor Fred Lim. Ang ating pinakahangarin ay makatulong sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners, sa ating mga karancho. Lalo na yung mga naaapi o yung mga biktima ng pang-aabuso o krimen. Ayan. Hanggang sa abot ng aming makakaya, bukas po ang ating tanggapan, ang ating studio at ang ating puso para tulungan. Basta wag lang po cash dahil pati tayo medyo mababaw ang bulsa natin Kaya yung mga problemang may kaugnayan sa pananalapi, hindi po kami makakatulong doon. Pero kung kailangan po at gusto nyo pong maibunyag yung mga kawalang hiyaan na ginagawa sa inyong paligid, ayun, kung meron po tayong maifa-follow up sa mga ahensya ng gobyerno na hindi kumikilos sa pangangailangan ng publiko, yan po ang paborito namin tinatalakay ni Mayor Fred Lim. Ayun, yan po ang Katapat at Karancho. At nalalaman po naman natin na sa ating paglilipat dito sa mas malaki, mas malawak at mas malakas na network, DZRJ, mas marami po ang ating mga listeners na siyang sumusubaybay sa ating programa. Kaya welcome na welcome po ang lahat ng mga new listeners ng Katapat at Karancho. Subalit, siyempre, inaasahan natin na yung ating mga suki, yung mga talaga namang nagtiis at sinamahan ang ating programa mula dun sa ating pinanggalingan hanggang dito sa ating muling kapanganakan. Ayun, born again ang programang Katapat at Karancho na ang tanging hangarin ay makatulong. At hindi lang makatulong, kundi kasama na rin siguro yung matalakay natin yung mga isyung mahalaga. Kasama na dyan yung mga isyung pangsikmura. Hindi lamang yung isyung politika, kung hindi yung mga isyung pangsikmura dahil napaka-importante po niyan sa ating lahat. Dahil animo pa, yung mga politiko, animo pa yung magluluklok tayo ng mga bagong leader sa eleksyon kung hindi rin naman natin mapapakinabangan ng mga damuhong yan. Anyway, sa puntong ito, time check muna tayo mga karancho. Ang oras po natin ngayon ay 10:15 ng umaga. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Ayun, napapag-usapan natin yung napag-usapan po natin o madalas natin natatalakay yung problema ng traffic. Pues, hindi po natin pag-uusapan yan ngayon dahil kumbaga, tanggap na natin yung traffic na yan. Sabagay, hindi natin tanggap. Yan po ay realidad na kailangan natin lunukin. Ayun. Pero, bakit ko ba naiisip yung traffic? Pag napag-uusapan, yung issue ay yung isang political event di umano na nangyari sa Laguna, kamakailan lang,
kung saan merong mga nagagandahang dalagang sumayaw o yung alam po natin, yung kanilang performance ay medyo, ano ba yun, sinasabi ng iba yung malaswa. Bagamat tayo naman ay hindi nagmamalinis, yun na nga, sinasabi naman natin na lahat ng bagay, mga karancho, ay may oras at may lugar. Pero, para medyo malinawan yung issue na yan, mamaya, tunghayan nyo po yung programa ni Shalala. Ayan po, ako na po nag-a-announce ngayon. Natunghayan nyo yung programa ni Shalala dito sa ating himpilan. Maya-maya lamang po, pagkatapos ng aking programa. At yung kanyang guest meron siyang mga guest ngayon na alam ko kagigiliwan nyo. Ito matagal ko itong mga guest ni Shalala mamaya. Matagal ko na rin gustong ma-interview dahil tungkulin po natin yan bilang isang mamamahayag na interviewin ang walang iba kung hindi ang Playgirls. Pupunta po dito sa ating sa ating studio, sa ating himpilan. Pero bago po natin pag-usapan yung Playgirls, itong kaharap ko ngayon, kakadating lang na naka-long sleeves pa. Pagkaalam ko dito, hindi naman playboy ito. Good boy. Si Mayor Fred Lim. Good morning, Mayor. Good morning sa iyo, Migs. Magandang umaga po sa ating mga kabayan. Ito ang inyong katapat, Fred Lim. At naririto upang sagutin ang lahat ng inyong mga itatanong sa mga nangyayari sa ating bansa. Mayor, traffic po ba? Ay, oo, kaya nga ako nahuli. Pasensya ka na, ha? Okay lang yun. Anyway, siguro dapat matawagan natin sa mga susunod na araw. Ito si Chairman Francis Tolentino. Interviewin natin siya tungkol dito sa traffic situation. Pero by the way, on a different topic, alam niyo ba, Mayor, yung sumayaw ng mga dalaging, hindi, ewan ko kung dalaging yun. Basta yung mga sumayaw dun sa Laguna, yung mga Playgirls, Oo. ay bibisita pala sa ating studio mamaya. Pagkatapos ng ating programa. Hindi swerte tayo. Ba't hindi pa, dumating sila dito sa programa natin para ma-interview naman natin. Ay, ang contact si Shalala. Siyempre, ganun. medyo showbiz. Dan kasi binabati ko sila pero sila naman trabaho lang di Trabaho ba? lang yun. Kaya interviewin natin mamaya. Yung bang ika nga sa wikang Ingles. Dahil tayo, mamamahayag, journalist. So we have to get to the bottom of it. Ayun, mamaya. Para siyempre, yun ang hanap buhay nitong mga taong ito. Pinagbubuti nila mga performance. Ayun. Dapat patunayan natin na bilang mga mabuting mamamahayag na wala tayong sinasanto na kahit sila ating i-interviewin ng yung no holds barred, ka nga. Anyway, wag na natin panghimasukan yung kabilang programa. Pero Mayor, alam niyo po ba, dahil napag-uusapan natin parati dito sa ating programa yung edukasyon, di ba? Sa Maynila, kayo yata yung talagang pati yung college education inyong ginawang libre, di ba? Merong mga eskwelahan kayong tinatawag. Tayo unang-unang nag-pioneer dyan sa pre-college education. Dahil alam mo naman, ang ating saligang batas, ang tinatakda lang, libreng elementary at high school, nationwide. Kaya ang Maynila, nung kapanahonan ko, sabi ko, sali na natin yung kolehiyo dahil kawawa naman yung mga anak na mga mahihirap. Ayan, hindi nakakatapos ng college. Hanggang high school lang. Kasi nga, hindi na pwedeng tustusan o suportahan yung kanilang pag-aaral sa kolehiyo dahil sa mahalang tuition. Kaya naumpisahan namin yan. Tsaka marami na nakagraduate dyan, ha? At mga professional na ngayon. Mabuti na kanilang buhay. Oo. Pero kasi meron kasi mga obserbasyon ngayon na siguro hindi lahat ng mga opisyalis katulad nyo na binibigyang prioridad at importansya ang edukasyon tuloy. Kahit na ngayong makabagong panahon na puro computer na, puro nagdududut na lang ng kanilang mga tablet tsaka mga cellphone yung mga kabataan, tila yung antas ng edukasyon, yung kanilang kaalaman, parang imbis na umabante, umaatras pa. Alam nyo, medyo pumutok na issue noong pinalabas yung pelikulang, yung historical film, no? Yung General Luna. Yung General Luna,
At marami daw sa mga Facebook nagtatanong kung bakit daw yung si Mabini dun sa kanyang yung kanyang karakter, yung artistang nagportray sa kanya nakaupo lang daw. Baka hindi nila alam na kwan, paralitiko si Mabini. Kaya Ayun. hindi nakakatayo. Eh, Kaya lagi nakaupo yun. Pero kahit na ganon, meron siyang physical disability, siyang utak ng Himagsikan. katipunan O, ng Yun. himagsikan, di ba? Kaya ngayon ang sinasabi, bakit daw yung mga kabataan pala ngayon, with all the technology and with all the information at the tip of their fingers, ika nga, hindi alam yung mga bagay-bagay na yun sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya kulang daw ang ating edukasyon, yung may pagkukulang yung ating mga paaralan. Kaya maya-maya kausapin natin, kung hindi si Secretary Luistro siguro, si ASEC Jess Mateo ng DepEd. Yan, makakausap natin mamaya. Tanungin natin kung bakit nagkakaganito dahil medyo parang napukaw yung atensyon na palagay ko mga magulang ang napapakamot ng ulo. Bakit yung mga ganung bagay hindi alam ng mga bata? Anong class? Hindi ba pumapasok naman sa eskwelahan araw-araw? Bakit tila walang alam? Yung pala, yung mga history subjects tinatanggal sa lower sa elementary o sa high school. Dapat ibalik yun. At hindi lang yun. Kailangan bigyan ng diin at i-focus ang pag-aaral dun sa mga bayani ng bayan. Yun. Para pamarisan nila. Pamarisan, oo. Para maging role model na ang ating bansa mayaman sa mga bayaning nagsakripisyo sa kanilang buhay alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Yun ang importante. Dapat alam yan kasi may kasabihan tayo yung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa kanilang paruroonan. So kailangan alam natin yung history, yung ating kasaysayan para makita natin. Dahil kasi merong kasabihan din na history repeats itself. Oo. Kung ating kakalimutan o mawala sa ating kamalayan, yung mga pagkakamali na nangyari dati, kunwari, yung mga pagkakamali dati, kunyari, nailuklok mo isang walang hiyang leader. Kung hindi batid yon, hindi alam ng kabataan yon, baka sa kalaunan, muling iluklok nila yung walang hiyang leader na yon. Alam mo, basta pag sinabi nating kasaysayan, dapat katotohanan wag tayong lumiliko o umiiwas sa nangyari. Bagamat masaklap na pangyayari. Ayun. Dahil isipin mo, yung nagpundar ng Katipunan, pinapatay si Bonifacio. Si General Antonio Luna na magaling na military strategist, pinapatay din. Bakit nagkaganon? Hindi ba dapat katulong nila yon sa himagsikan? Paano yung personal na interest ang namamayani? Siguro ayaw nung isang namumuno na may kaagaw siya sa honor. Kaya yun. Ganyan din ang nangyayari dito sa atin ngayon. Yung pag inaakala nilang makakalaban nila sa politika, katakot-takot na paninira ang gagawin. Diba? So parang kung hindi man physical na pinatay na rin nila yung puri ng yung magandang pangalan nga. Anyway, napaka-crucial, napaka-critical nitong 2016 elections dahil nakikita naman natin, hindi naman maitago yung mga kabulukan na nangyayari sa ating paligid. So nasa COMELEC na rin, di ba Mayor, nasasabi natin, nasa COMELEC na rin na gamitin yung kanilang kapangyarihan para salain na antimano yung mga politiko na yung mga, hindi lang yung mga nuisance candidates kung tawagin, kung hindi yung mga politikong alam nyo ng salbahe, papayagan nyo pang tumakbo ulit. Kailangan dahil may pera. O yun. Alam mo, sisikat ang COMELEC kung ganyan ang gagawin nila. Ayun. Naging, di questionin yung kanilang desisyon. Ayan. At idepensa naman nila. Bakit nila dinidisqualify itong mga taong to? Kung alam natin, convicted sa mga criminal activities,
ano pa ba ang pagdidebatihan pa ba yun? Ayun. Anyway, alamin naman natin, Mayor, kung anong nangyayari ngayon sa COMELEC. Pagkakaalam ko, naghahanda na sila doon dahil kasi sa Monday, sa darating na Lunes, pasisimulan na yung filing ng Certificates of Candidacy or COC. O kayo, Mayor, alam ko, File ako sa Martes. ayun, sa Martes. Anyway, mula naman sa tanggapan ng COMELEC dyan sa Intramuros, nasa linya po si Nestor Kagitla, ang ating reporter para bigyan tayo ng latest sa mga pangyayari doon. Nestor! Okay, tiniyak ng Komisyon ng Eleksyon na handang-handa na sila para sa filing ng Certificate of Candidacy sa halalan 2016. Nabatid sa ground floor ng COMELEC Head Office sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila, tatanggap ng mga magpapail ng COC para sa pagka-presidente, vice-presidente at senador, at ang party list nominees naman ay sa third floor. Bawal naman ang media interview sa mismong lugar na paghahaian ng COC. May talagang interview area sa unang palapag ng likurang bahagi ng Palacio del Gobernador o di kaya ay sa labas na ng gusali. Tatlo lamang katao ang pwedeng isama ng politiko sa loob. Maglalagay rin ng widescreen sa labas para mapanood ang filing. Kahit mamamahayag ay kailangan ng accreditation at ID mula sa COMELEC upang hindi makapasok ang mga hausyaw o nagpapanggap na mediaman. Okay, Nestor, Yes, Carancho. ikaw ba accredited na? Nakakuha ka na ng ID mo ngayon pa lang mula dyan sa COMELEC? Ang pagkakaalam ko dyan, Carancho at Mayor Fred Lim, ay kinakailangang i-endorso mismo ng albawa nitong DCRJ para ma-accredit doon sa tanggapan ng COMELEC. Ayun. So, ibig sabihin, yung mga amuyong, hindi pwedeng isama dun sa araw mismo ng pag-file ng candidacy na COC. Oo, yung mga amo yung unless na lang kung halimbawa accredited ka at mayroong ID mismo ng COMELEC, so pwede ka makapag-cover o makapag-interview ng mga politiko na magpapile ng COC. Pero Nestor, meron mga importanteng mga personalidad, no, yung mga VIPs na lalo na yung tatakbo bilang presidente o di kaya vice-presidente. I'm sure gugustuhin niya mag-press conference o magkaroon ng mga ambush interview pagkatapos ng kanilang pag-file ng COC. Meron bang lugar dyan? Meron kang binabanggit kanina parang sa likuran ng tanggapan ng COMELEC. Ano yan? Kailangan pa reserva pa. Kailangan pa na reservation para magamit. Hindi naman. Basta kung halimbawa doon sa may likurang bahagi at gustong pumunta doon ng mga politiko na gustong magpa-interview, ay open naman yung likurang bahagi ng itinalagang area na kung saan ay nakaantabay doon yung mga mediaman na hindi hausyaw. Ayun. So, magiging mahigpit siguro. Inaasahan natin mahigpit ang seguridad sa hindi lang sa unang araw. Pagkakaalam ko, isang 5 days yan o 5 working days. So, meron pa pagbabago sa seguridad dyan sa paligid ng COMELEC? So, siguro matabayan natin sa darating na araw ng pagpapile nga ng COC ng mga kandidato at atin siguro itong tututukan. Ayun. Wala ka pa bang nakakasalubong dyan yung mga aali-aligid na mga kandidato o kakandidato? So, para wala pa, Carancho. Okay, thank you very much, Okay, Nestor. mula sa COMELEC, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat para sa DCRJ. Ayun. O, handa na raw, Mayor. Handang-handa na raw yung yung COMELEC para dun sa filing ng COC. Ewan ko lang kung Pero hindi kami magpapile doon sa main office eh. Doon hindi. sa COMELEC sa Maynila. pwede rin Doon eh, sa di ba? Rosero. So, Ayun, computerized na naman ata yun eh. So, ang ganun ba, Mayor, pag local candidates sa doon sa regional doon office? sa local COMELEC. Doon yata yung mga Presidente, senador. Vice President, Senador. Ayun. So, mukhang kasado na talaga ang COMELEC para dun sa... Pero ang iniisip lang natin, hindi lang yung hindi lang yung pag-file ng COC. Madali yan eh, magre-receive ka lang eh. Magre-receive ka lang ng kapirasong papel. Ang sigurong mas malaking issue dyan, yung pagsala nga dun sa mga kandidato. Dahil alam naman natin na, ewan ko, siguro pinagtatawanan na tayo ng mga dayuhan. Kasi yung mga ibang mga tao, yung mga mantakin nyo, nakulong,
ng matagal. Mm. At hindi lang isang individual lang aking pinag-uusapan. Ito yung nangyayari parati on both the national and local level. Galing sa preso, galing sa bilangguan. O pag nakalaya na, unang gagawin, takbo ulit doon sa kanilang mga dating posisyon na nagkaroon lang ng bench warmer. Minsan yung asawa nila, mga anak nila, mga manugang nila, o di kaya mga kapatid. Pagkatapos balik na naman, parang naglolokohan tayo minsan eh. So palagay ko yung pagsala talaga ng kandidato, dapat merong mga batayan, merong mga panuntunan ang COMELEC na mas mahigpit. Hindi lang yung para mapagbigyan lahat. Di po ba? Alam mo, iba ngayon ng chairman ng COMELEC. Sa pagkakaalam natin, lahat ng iniisip niyan, lahat ng ginagawa niyan, naayon sa batas. Kaya ipatutupad niyan strictly to the letter ang batas tungkol sa qualification o disqualification. Pero bakit dito sa ating bansa? Ito naman, tayo hindi abogado, kayo mas nakakaintindi nun. Pero bakit sa ibang bansa, pag ikaw kriminal? Kasi pag sinabing kriminal, whether or not you've already served your sentence or done your time, criminal ka pa rin. No? Kung hindi ka na convict, ex-convict ka pa rin. Kasi bagamat yung iba napagbayaran na nila yung kanilang pagkakautang o kasalanan sa bayan, it doesn't change the fact na ginawa mo yun. So nasa record mo na yun. Pero sa ibang bansa, yung mga known felons, yung mga known criminals, hindi na nakakabalik pa sa o hindi pinapahintulutan makahawak ng hindi lang yung elected positions kung hindi yung any positions of power sa iniiwasan na ng mga tao yung mga ganyan yung nasasabit sa anumang irregularidad. Kasi hindi naman pwedeng paghaluin yung mga mabubuti at mga masasama, matitino at masasamang mga tao, di ba? Dahil pag pinaghalo mo, pati botante naguguluhan ngayon. Ayan. Ito ba karapat dapat na ibigay ang tiwala natin samantalang alam na kung anong record. Ayun. Tsaka ang siguro dapat malaman din o matukoy ng COMELEC yung mga sinasabi mga hindi lamang yung sinasabi mga dayaan na mga computerized o kung ano pa man, no? Pero yung mga simpleng dayaan kagaya yung pamimili ng boto. Bakit? Alam naman natin sa tagal ko bang reporter, alam naman natin na nangyayari yan. Pero bakit hindi parang wala pa ata akong nabalitaan na talagang isang kandidato na yung na-disqualify o di kaya na asunto dahil namimili ng boto. Minsan, meron nahuhuli yung mga watcher o yung mga leader nila, yung mga bagman, ika nga. Pero bakit nahuli mo na yung bagman o common knowledge na merong bilihan ng boto pero parang walang repercussions doon sa kandidatura nung particular na candidate na yon. May technicality diyan na dapat baguhin yung batas. Nandiyan sa bilihan ng boto. Yung namimili at yung nagbenta ng boto parehong aasuntuhin. Kaya hindi magpo-prosper yan. Siyempre, kung ikaw binayaran ng boto mo, hindi ka titistigo na binayaran ka, nakatanggap ka. Ang dapat, gagawin testigo yung binabayaran para gawin siyang state witness. Ayan. Para mag-prosper ang kaso. Dahil habang silang dalawa ang pwedeng mademanda at pwedeng makulong, sino ngayon ang titistigo na nagkabayaran? So, ibig sabihin, pareho silang parehong takip-butas. may criminal liability na mali Pero di po ba, itong mga bayaran na ito, itong bilihan ng boto, usually nangyayari ito sa paligid ng presinto, di po ba? Hindi naman ito nangyayari sa house to house. Alam mo, mahahalata mo yan Mga nakaupo doon sa isang tabi, nag-iintay ng malapit na magsara yung halalan. 1 hour before. At iniintay na lapitan sila para bayaran. So yung bayaran na yan, yung bilihan ng boto, hindi nangyayari sa pagbubukas ng presinto, Hindi. kung hindi close to the, bago malapit magsara. na,
Hindi, pero na Ayun. lang, yung bago pa, sa kampanya pa lang, may usapan na sila na bibilin yung boto at umapayag naman, pwede yun. Pero kamo yung dumarating lang na boboto at kukumbinsihin mo na babayaran mo yung kanyang boto, nandun, nakaka-standby yun eh. Pero dati pa sinabi nyo sa akin na kahit na kung sakali man magkaroon kayong limpak-limpak na salapi sa inyong campaign war chest, hindi nyo gagawin yung ganyang bagay. Hindi. Kasi, kuwan, mahihiya ako sa sarili ko eh. Na wala palang tiwala ang tao, tapos gagamit ako ng pera para bumoto lang sa akin. Parang, double edge eh. Nahihiya ako sa sarili ko. Yun namang inaalok mong bibilin ang boto at pumayag, dapat mahiya din siya sa sarili niya. Bakit niya binebenta yung kanyang karapatan? Ayun. Pero may solusyon dyan, ha? Hindi naman natin maiiwasan itong mga magnanakaw sa gobyerno dahil maraming pera yan na mamili ng boto. Ang payo ko doon sa mga botante, hindi naman kayo nang hihingi ng pera eh. Binibigay sa inyo eh. Tanggapin nyo. Pero huwag nyo iboto yung nagbigay at nag-alok ng pera sa inyo. Para mabigyan ng leksyon yung mga namimili ng boto. Ayun. Anyway, just between you and me, Mayor, tayo lang nag-uusap habang inaantay natin yung pagdating dito sa ating himpilan ng Playgirls. Doon ba sa inyong syudad, dito sa Maynila, meron kayo na balitaan na nangyaring bilihan ng boto? Hindi lang balita, kalat yun eh. Ah, Open city yung bilihan eh. sa Sino yung namimili? Di yung maraming nanakaw sa bayan. Ayun. So hindi tinatago Hindi, open. bakit hindi na disqualify yung ibang mga kandidato na hindi naman natin pinapangalanan? Walang makukuwang titistigo eh. Ay. Dahil yung nabayaran Everybody siyempre, happy ba? Ibig sabihin yung kanilang boto, yung kanilang pagkatao, anong halaga? 500, 1,000. 1,000. Aba, daming pera. Pero pera. kuminsan 1-2 ang bayaran eh. Kaya lang hindi na pumupunta yon sa presinto, sa polling precinct. Mm. Tinatatakan na yung kanilang daliri eh. Mm. Dahil ngayon, pag ikaw boboto ka, tatatakan eh. Meron silang Yung indelible ink. tinatatakan nila para hindi na nga bumoto. Mm. Kaya alam nila yung natatakan hindi boboto laban sa kanila eh. Kaya pabor na sa kanila yon. Ayun. Marami naman natutokso dahil sa kahirapan ng panahon, lalo na walang trabaho. Siyempre, pagkakataon na nila na kumite. Hindi ba matutukoy yan? Hindi ba matutuntun yan ng kung sino man? Ewan ko kung pwede, pero siguro yung NBI o siguro yung police, no? Pwedeng ma-identify ang mga lalo na pag nakita sa mga lugar-lugar, yung mga barabarangay dyan na wala naman sa presinto, pero meron naglalagay ng indelible ink. Pwede ba yun? Meron. Alam mo, may sinasabi mo yung law enforcement agency. Ang masaklap dyan, yung iba, parang natatakot sila, nag-aalala, na baka yung iimbestigahan nila o yung papailan na ng demanda manalo, pahihirapan sila. Babalikan Di sila. ba? Bubeltahan sila. Pero hindi ganun eh. Dapat prinsipyo ang umiral dyan eh. I-countercharge ka o i-harass ka, gampanan mo tungkulin mo. Ayun. Kung labag sa batas, abay aksyonan mo. Kung Ayun. gumagawa ng krimen, hulihin mo. Yun, kung talagang yung nanunungkulan, tapat sa kanyang sinumpaan tungkulin. Kasi pagkakaalam ko, Mayor, sa ibang bansa, yung law enforcement agencies, siyang nangunguna dito sa mga kung ano namang mga, yung, ano ba yun, mga krimen
na gumagamit ng mga technology, yung mga ganyan, yung mga syndicated crimes, yung mga alam niyo, yung hindi ordinaryong street crimes kagaya ng pandaraya sa eleksyon, medyo kumbaga mataas na uri ng krimen 'yan. Oo. Di ba ba? Mahigpit yan eh. Yung mga FBI, alam mo na, Federal Bureau of Investigation Agents, talagang tapat sa kanilang tungkulin yun. Wala silang sinisino eh. Kahit sino pa, iimbestigahan nila. Kahit mataas ang posisyon. Dito sa atin, medyo, Naniniguro. medyo nag-aalala na baka sila makainitan. Sa isang banda naman, kung ginagampanan mo lang ang tungkulin mo, bakit mag-aalala ka? Ayun. Anyway, yan ang mga problemang kinakaharapin ng Commission on Elections ngayon. Hindi lamang yung, kasi meron din silang problema yung sa teknolohiya nila, di ba yung mga PCOS machines, mukhang kailangan pa sila umupa ng karagdagang machines, no? Dahil parang kapos na ata yung panahon para dun sa ganap na modernization. Pero hari nawa itong mga ginagawa ng COMELEC para masiguro yung maayos, hindi lang yung mapayapa, kung hindi yung makatotohanan na pagbibilang ng mga boto, sana mapagtagumpayan itong kanilang ginagawa dahil kasi yung ika nga sa English, time is running out at medyo nakalaylay pa yung kanilang modernisasyon. Hindi, baka mag-iba na ngayon ng COMELEC siyempre sa leadership yan eh. Pag inakala nilang yung kanilang puno, kamukha ni Chairman Bautista, hindi makokorap, o hindi may impluensya, hindi mape-pressure, sila man ganon din ang gagawin. Pero pag alam nila na yung kanilang namumuno mahilig tumanggap ng pera, isipin nila, bakit sila lang? Hindi kami tatanggap din. Ganyan ang patakaran eh. Maiinggit. Lalo na sa law enforcement. Ganon. Maiinggit. Dan kasi tinitignan nila, yung chief of police namin, talagang, pagdating sa integridad, pagdating sa honesty, talagang maasahan. Pag nabalitaan nila na yung mismong kanilang hepe nalalagyan o tumatanggap ng pera, sila man tatanggap din. Ayun. Ganon yan. Sana po, sana naman etong susunod na eleksyon magbigay daan naman sa magagandang pagbabago dito sa ating bansa dahil sinasabi nga ng ating mga suki dito sa ating programa, yung mahilig mag-text sa atin umaga, sila Donald, na gutom at uhaw na raw ang sambayanan para sa mga matitinong leader. Kaya aabangan ba nila yung pagbabalik? Sa atin naman, suportahan natin lahat ng mga matitino. Ayun. At kailan magkaroon nga ng hanay mayroong 38 parallel o demarcation line na pagsama-samahin lahat ng mga walangya, lahat ng mga magnanakaw na kandidato, at yun naman mga matitino, sa kabilang banda naman. Yun ang suportahan, yung mga matitino. Ayun. Ang hirap ang mga makakapal pa ang mukha dyan na nagpe-press release pa, nangangaral pa, yung mga gumagawa ng kalokohan. Yung alam mo ba, yung pagkukunwari, yung hypocrisy, yung may alay ako dyan nakante. Pwede nyo bang paunlakan? Hindi, yung titular, baka mamaya mawalan tayo ng nakikinig sa programa natin Okay. Yung kantang The Great Pretender. Ayun. Maganda yung kantang yun yung parang ang himig pretend you're happy when you're blue. Ayun. Yun, ganon. Pero meron ding awit na angkop yan sa sitwasyon na yan, pero Tagalog naman. Ano? Ewan ko kung naaalala nyo, mga 1970s ito. Sanggol pa lang ako noon, pero medyo yung bang naalala ko dahil kasi lagi ko naririnig sa mga jeep, ganun, sa
Yung balat kayo. Oh, yun. Yan nga, yung mga nagkukunwari. Yung nagbabalat kayo na sila matitino. Hindi pala. Pero sa kanilang pag-iisip, sa kanilang damdamin, ang iniisip kung paano magsasamantala. Pero meron pa kayong naniniwala. Sa tingin niyo pa, meron pang naniniwala na matino sila. Siguro sila naniniwala, matino sila. Pero ang tao, alam mo naman, mahihiyain yan eh. Tayo mahihiyain kasi. Ayun. Alam natin ang nangyayari, kaya lang hindi na lang tayo kumikibo. Ayun. Hindi ka mukha sa Amerika. Doon mo kun eh. Ididinonsya ka talaga eh. Harap-harapan. Hindi, tsaka yun, yung mga American citizen, sulat na sulat yun. Ayun, sulat ng sulat sa kanilang mga leader. Ano nakikita nilang mali. Kaya hindi maaring hindi kumilos o hindi umaksyon yung government official. Tayo, ang katwiran natin, bayaan mo sila. Pare-pareho naman mga magnanakaw yan eh. Parang gano'n ang Ang sama dito sa atin, parang lagi tayong pakiramdam natin, may utang na loob tayong dapat tingnan sa ating mga leader. Yun nga, hindi naman sa ayaw natin maging kolonyal, no? Pero hindi rin naman pwedeng hindi natin ikukumpara yung sarili natin sa mga ibang bansa. Dahil batayan din yan eh, kung tayo ba umaasenso o tayo tumatagilid o tayo umaatras. Sa ibang bansa, kapag yung mga serbisyo sa inyong komunidad, yung mga hindi maganda, talagang susulat o di kaya tatawag dun sa City Hall yung mga mamamayan. Magrereklamo sila, ba yung mayor, ano ginagawa mo? Gising ka naman. Dito parang nahihiya pa kay mayor o yung ano pa, kamot-kamot pa ulo, kala mo kulang na lang i-shine yung sapatos nung yung Louis Vuitton na mga sapatos o tsaka mga gamit ng mga leader. Pero hindi dapat ganyan. Sila ang dapat nanunungkulan para magsilbi sa publiko. Pero magaganda naman ang katangian ng mga kandidato natin ngayon sa presidente, no. Kama si Man Rojas o si Grace po. Yeah. Wala ka naman masasabi sa kanila. O si Lenny Robredo. Yun. Yung kandidatong vice president. Yung mga ganyan sana ang lalantad at tanggapin ang hamon na maglingkod sa bayan. Kasi kung mga matitinong tao mahihiya na sumali dyan sa labanang yan, ang talagang mananalo yung mga mangyayari niyan. Puro yung may bahid sa kanilang pagkatao. Yung mga kapalmoks. Ang kakandidato at mananalo. Pero matunog, Mayor, na sa pagbubukas ng COC filing sa susunod na linggo, ito raw si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, baka daw biglang, yun ang pustahan ngayon eh. Ito ba si Duterte tatakbo o hindi? Yan, magaling din na tao yan ha. Walang bahay din yan sa panungkulan at napatahimik niya ang Davao City. Mm-hmm. Kung nagawa niya yun sa Davao City, magagawa rin niya sa buong bansa yun. Ibig sabihin niya may mga katangian na pwede ng leadership o pamumuno na dapat gawing role model ng mga hindi lang ng mga nanunungkulan kundi ng mga mamamayan. Kasi matunog na siya ang magiging parang de facto, dahil independyente yata tatakbo kung if ever he decides to do it, na magiging siya parang magiging running mate naman ito ni Bongbong Marcos, na tatakbo vice-presidente lang na wala pa raw presidente. Kaya nga lalong lumalalim yung espekulasyon, dahil kasi meron bang tatakbong vice-presidente nang wala siyang napupusuan o wala siyang nakasundo na tumakbo bilang presidente. Meron pa isa, yung si Senator Trillanes. Pero busy rin yun. Vice-presidente. Magagaling yan si Cayetano. Sabihin yung naninindigan, yung buong loob. Pero puro busy. Yung mga young blood, medyo medyo puro vice. Sabagay, tama lang yun naman. Pag medyo hindi naman dapat presidente kaagad. Minsan maganda yung lalo na kung bagay, hindi na sila bata.
Pero hindi pa rin naman sila ganap na matanda. So, siguro sa tingin nila, kailangan pa nila ng kaunting panahon para makapaghanda. Ayan. Pero anyway, parang gumaganda yung lineup. Parang gumaganda yung lineup ngayon at nagkakaroon ng mas maraming choice na hindi lang naman yung mga kasi ito mga naririnig natin bagong pangalan, yung mga walang marami dito either walang bahid o kilalang performer naman sa kanilang mga tungkulin. Yun ang gusto natin eh. Kasi kung i-recycle na naman natin yung mga dati mga kandidato na alam naman natin na hindi naman tayo natulungan, eh bakit pa? Hindi, meron dyan ginagawang hanap buhay sa pansarili. Ha? Yung selfish interest o political interest ang nangingibabaw. Hindi yung serbisyo sa bayan. Ayan. Kaya dapat alamin ng mamamayan yun. O ito ba, nambobola ba ito? Ito ba, pinaiikot-ikot lang tayo nito? O, tsaka dapat sa sarili natin, alamin natin, paano ba yumaman itong mga taon to? Ayun. Kung umaasa lang sa sweldo. Mm. Umpisahan na natin sa pag-umpisa ng kanilang panunungkulan. O gaano ba sila kayaman nun? Sa ngayon, pagkaraan ng mga ilang taon na nanunungkulan, paano nagkaroon ng mga mansyon ito? Paano nagkaroon ng mga Helicopter. maraming deposito sa bangko? Paano nagkaroon ng maraming pamilya at natutustusan? Yan na nga. Yan ang dapat pinag-iisipan din yan. Ayan. Nasa sa tao na rin yan, Mayor. Palagay ko naman ngayon. Kasi palagay ko, ramdam na rin ng publiko na pag yung inyong, yung hindi nyo sineryoso, itong botohan, itong halalan, at lalong tumagilid ang takbo ng inyong komunidad, kasalanan nyo yan. Tayo rin magdudusa sa huli. Ayan. Di ba? Tsaka yung, yung dynasty na pinag-uusapan natin, bagamat dumiklara na si President Noynoy, na magpasa ng anti-dynasty law. Hindi, sige, ilan tulad natin kay President Noynoy. Meron ba tayong masasabi na siya nagsamantala sa pwesto bilang Pangulo? Nagpayaman ba siya? Wala eh. Sana lahat ng leader, ganon din. Ayan. Di ba? Follow the leader. Pero kung ang leader mo magnanakaw, halos lahat mahahawa na. Ayan. Dahil sasabihin bakit? Siya lang ba may karapatan magnakaw? Yung ganon. Yun ang palaisipan na dapat alisin natin sa isipan ng mga nanunungkulan. Ayun. By the way, Mayor, napag-usapan na rin natin na ito si Mayor Duterte. Kahapon yata o nung isang araw, nadakip pala ang dalawang suspect dun sa pangingidnap nitong 3 dayuhan tsaka isang Pilipina dun sa Samal Island. Yung Garden City ba yung of Samal? At nadakip yun sa Davao City. Pero na-rescue na ba yung Hindi pa, pero siguro baka yung mga dahil siyempre sila dinukot yung mga foreigner, pagkatapos baka yung iba sa kanila nakikipag-coordinate ng mga ransom o kung ano pa man, pero natagpuan itong mga suspect pa lang naman sa Davao City. Tinanover yata yan doon sa Abu Sayyaf yung 3 hostages. CIDG ang yun ang nakalabas sa dyaryo Ibig sabihin, Abu Sayyaf pa rin talaga yung nasa likod nito. Yun nga sinasabi natin, palagay ko yan ang magiging isang hindi bagong hamon, kung hindi yung talagang hamon sa magiging susunod na leader na kung paano pupuksain yung Abu Sayyaf. Hindi kasi pwedeng na mga criminal elements, yung mga gawa ng gulo o panggigipit sa tao, yun ang dapat unahing ikampanya Hindi pa pwedeng, Mayor, ewan ko ito kasi yung iba, hindi pa pwedeng
alam naman nila kung sino yung mga yun eh. Dahil imposible naman na parang multo, mistulang multo yung mga yan na walang pagkatao, walang identity, ika nga. Hindi ba pwedeng pagbabarili na lang yung mga ganyang mga grupo? Eh, yan pa eh, kailangan pa isa ilalim doon sa mga due process. Eh, ayun naman, nakikita nyo naman, hindi naman kumikilos yan ng hindi armado. Hindi naman yan nakikihalo lang ng parang ordinaryong, kasi pagkakaalam ko may kampo-kampo yan eh. Hindi ba pwedeng bombahin na lang yan o ano? O kanyonin yung kanilang mga lugar? Hindi naman, hindi. Kasi labag nga sa batas yun, no? Kasi baka mayroong madamay na mga inosenteng mga mamamayan. Eh, kamukha ng ginagawa ni Mayor Duterte. Oh, ginagamitan naman niya ng due process eh. Ba't nalinis niyang Davao City? Ayun. Oh, ibig So, sabihin eh, nasa pamamaraan yan eh. kasi paghamon din sa kanya yan dahil kasi sa lugar niya na pinasok na sila nung Abu Sayyaf. Kasi itong Samal Island pala na to is 10 minutes ferry ride lang dun sa Davao City. So halos dikit. Hindi ba ako yan, island? Island. Oh, island. Pero magfe-ferry ka dagat pero minuto lang daw ang travel time. Hindi, dapat palakpakan natin. Batiin si Mayor Duterte, nahuli na pala yung dalawa. At least, Yung CIDG pala, dapat ano rin natin. mapapasigaw ngayon yung mga nahuli nila kung Ayun. saan dinala itong tatlo. Kailangan ma-rescue yun, Ayun. yung tatlo. Kasi nga, kaya ganyan eh, yung mga kidnapping for ransom. Kaya hindi mawala-wala yan. Nagbabayad kasi yung yung kung anong bansa nanggaling yung mga hinostages. Dapat talagang walang kamukha sa state, may policy sila eh. No ransom. No ransom ang Ayun. kanilang policy kahit anong mangyari. Kasi pag binigyan mo yan, hindi naman humihingi yan ng barya-barya lang. Milyones ang Milyon, hinihinga niya. oo. Mga 20, 30, 40. Lalo na pala ito, mga big time, mga executive pala itong mga kanilang... tsaka kilala pala nila. Kaya nga iniisip nung una na baka inside job din. Dahil kasi ang daming turista dun sa resort na yon. Deadma lang, hindi pinansin. Talagang tinukoy, pinuntahan sa kwarto itong tatlong to. May nagtitip. May nagtitip kung sino siguro yung mga Baka doon sa resort na executives. yun, meron silang tauhan doon. Ayun. Oo. Eh yung babae naman, yung Pilipina, kaya lang naisama dahil ano yata, girlfriend nung isang foreigner. Sana masagip yung apat na yon kasama yung babae, no? At sana rin mapatay na lahat itong mga gumagawa ng ganyan. Mm. Eh alam kong parang mabagsik no yung sinasabi natin, parang malupit. Eh pero ano ba naman ang benepisyo sa bansa ng buhay ng mga katulad yung mga Abu Sayyaf? Yan nga, ano ginagawa ng military, ano ginagawa ng PNP? Bakit habang panahon na yan yung Abu Sayyaf? Ba't din nila tugisin hanggang mahuli, malipol o mapatay? Ibig sabihin yung hindi tatantanan. Ayun. Oo, ang hirap. Papetik-petik lang doon sa headquarters, sa kampo. Yung Abu Sayyaf nandun, nagiinuman doon sa mga bar doon o na nightclub. Ay baka nagkakaano pa sila. Nadadaanan pa nila isa't isa dun sa kanilang mga lugar. Kailangan yun sa namumuno kasi. Ayan. Kung yung namumuno sa PNP, sa military, dapat alam mo, pag naging general ka na, sa obserbasyon ko, palamig-lamig na lang yung iba eh. Pag-golf-golf na lang. Ha? Dalawang pwede ba klaseng yun? golf. Oo. Yung golf na pinapalong bola at saka yung golf. Yung Oo. laklak. Hindi nga ibig sabihin, hindi dahil naging general ka, pa-easy-easy ka na lang. Ayun. Hindi ka lang, lalo kang maging masigasig nang gampanan mo yung tungkulin mo. Para yung mga subordinate mo, yung sa ibaba, ganon din ang gawin. Ha? Siguro dapat na maging modelo nito mga general natin. Dahil kasi siyempre, lahat naman tayo hindi iiwasan na ikumpara ang ating sarili. Lalo na pag yung ating sa ating career, no, sa ating ika nga yung ating pananaw sa ating sarili. Siguro dapat ikumpara nila sarili nila kila MacArthur, mga ganyan, kila Charles de Gaulle.
yung mga magagaling na Mga ganun. general, mga leader. Ayun, sino pa ba mga magagaling dating si Montgomery? General Patton. Ayun, si Patton. Oo. Kasi yung mga ibang mga general natin dito, parang ang kanilang iniidolo, hindi yung mga yun eh. Hindi nga eh. Alam nyo kung sinong, kung oh, sinong iniidolo, kanilang idol? Sino? Si Idi Amin. Ha? Diktador yun eh. Hindi ba napatay yun, si Idi Amin? Pero alam mo hindi sa pagmamalaki maski tanong mo doon sa mga polis. Nung araw, chief of police ako, general na ako. Pag may mga raid na mga dangerous criminals, ako nangunguna sa raid eh. Ako unang pumapasok sa kwarto. Pinapakita ko sa mga tao na ako ang chief ninyo Kaya kung may mababaril dito, ako ang unang dapat mabaril. Kaya lumalakas naman ang loob ng mga tao mo. Naalala ko ngayon, napapanood. Nahihiya na, yung happy natin siya pang nauna, kinakailangan may magsamigasig din tayo. Dan kasi kung nasa kung ka lang sa opisina, nakataas ang paa mo sa lamesa at painom-inom ka lang doon. Kukuya-kuya ko eh. Naalala ko yun Naalala ko yung mayor, madalas kayo natitv dati pag nag-operation kayo. Meron ako isang hindi makalimutan na bagamat patapos na yung oras natin. Yung bang, parang sa may Riles yata o doon sa may PNR yata na meron nakasukbit na barel na parang hindi nyo mapasok yung lugar na yon. Nagkaagawan tapos na-disarmahan siya. Yung manager tama ba yun? Tama ba alala ko yung mga manager ng railroad pinagmamalaki noon. Malakas siya sa presidente at hindi daw siya pwedeng hulihin. may sukbit na baril. May warrant of arrest eh. Nung sinabi ko na nandun kami para i-serve yung warrant of arrest, sabi niya, saan naroon? Sabi ko, pabihira ka naman, maglulukuhan pa ba tayo? Alam mo naman, may mandamihan to the arrest eh. Hindi, sabi niya, mamatay na ako dito. Hindi ako papa-aresto. Sabi ko, hindi kami pumunta dito para patayin ka. Pero dahil ayaw mo sumama, pabibit-bit ka namin. Kaya sinenyasan ko yung mga tao ko. Sige, sunggaban nyo. Yung 4 na tao, yung isa hawak doon sa kaliwang braso, yung isa kanan, yung isa kaliwang paa, yung isa sa kanan. Binitbit siya. May baril palang sukbit. Siyempre, dinasarmahan muna. Binitbit siya, palabas. Dumating yung chief security at hinarang kami. Bakit daw gano'n ang ginagawa sa boss niya? Sabi ko, ina-arresto namin yan eh. Hindi, bakit naman ganyan? Initsa nyo doon sa pick-up. May pick-up eh. Sabi ko, gano'n ba? Nakita ko may nakasukbit na baril sa baywang. Chief security, Colonel eh. Ayun. Inagaw ko yung baril, dinasarmahan ko. Sinabi ko na sa'yo, sineserve yung warrant eh. Inaharangan mo pa. Pati ikaw, sasama na. Initsa rin namin sa pick-up. Dinala sa headquarters. Nung nakakulong na hawak-hawak yung rehas, umiiyak na siya naman daw nagtatanong lang. Sabi ko, hinahadlangan mo yung pag-aresto sa amo mo na may warrant of arrest eh. Gano'n. Siyempre, kinakailangan kamay na baka lang gagawin niya sa mga taong lumalabag sa batas eh. Hindi pwedeng pamedya-medya dyan. Ayun. So narinig nila ang isa na namang yugto sa kasaysayan ni Mayor Fred Lim. Anyway, Mayor, tapos na ating oras. Inaantay na natin yung pagdating ng Playgirls. Anyway, diyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Bukas po, muli tayo magkakasama-sama muli. Pero Huwebes pala bukas, no, Mayor? Bukas, nasa Huwebes. Club ako
So, Biyernes tayo uli magkakasama-sama. Pero ako po nandito. Anyway, ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Si Percy, hindi pa umaalis. Hinihintay yata yung tatlong Playgirls. playgirls. O kaya ka nagmamadali na rin ako eh. O Mayor, babay na muna kayo sa kanila. Paalam na po. Ito po yung katapat. Fred Lim at ako'y uuwi na. Hindi, Tayo na lang bahala doon sa mga playgirls. salubungin muna natin. Batikusin natin sila. Okay, bukas po, mga Karancho. Naghahatid ng balita at impormasyon sa bawat